Alam mo ba kung bakit mahirap yumaman kung takot kang magkamali? Kasi sa totoo lang, ang yaman hindi lang yan tungkol sa pera, kundi sa mindset mo sa pagkakamali. Marami ang gustong umasenso, pero konti lang ang may tapang sumubok. Bakit? Kasi takot mapahiya, takot malugi, takot masabihan ng sayang o sana di mo na ginawa. Simula pa lang nung bata pa tayo, tinuruan na tayong iwasan ang pagkakamali. Sa school, kapag nagkamali ka, wrong agad. Tatawanan ka pa minsan ng classmates mo. Sa bahay, kapag nadapa ka, sabihan ka agad ng, "Oh, ayan kasi." So, lumaki tayong iniisip na mistake is equals to masama. At yan ang daladala ng marami hanggang pagtanda. Kaya pagdating sa totoong buhay, imbes na subukan magnegosyo o mag-invest, ang una nating iniisip, paano kung malugi? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung sablay ako? Ang tanong, paano kung hindi? Akala natin safe kapag hindi tayo nagkamali. Pero sa totoo lang, yun ang pinakamalaking pagkakamali. Kasi habang takot ka, yung iba kumikilos. Habang nagdadalawang isip ka, sila nag-e-experiment, natututo, umaangat. Hindi mo mapapansin, ikaw na lang pala ang naiwan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong madumihan ang kamay mo sa pagkakamali. Yung isa nasaktan, nalugi, pero natuto. Yung isa, ligtas nga, pero walang natutunan. Si Christian, takot magkamali. May ideya siya para sa small business, milk tea. Pero sabi niya, wala akong experience eh. Baka di kumita, sayang lang pera. Araw-araw niyang iniisip pero walang nangyayari. Si Carl naman, kapatid ni Christian. Wala ring alam pero nag-decide, subukan ko na lang. Sa unang buwan, lugi siya. Mali yung supplier, mali yung timpla. Pero natuto siya. Binago niya ang strategy, nag-aral sa YouTube, nagtanong sa kaibigan. After 6 months, nag-break even. After a year, kumikita na. Sino ngayon ang mas natuto? Si Christian na never nagkamali? O si Carl na paulit-ulit nagkamali pero gumaling dahil doon? Ang pagkakamali hindi pader na humaharang. Hagdanan yan. Pero marami sa atin gusto agad nasa tuktok. Ayaw umakyat. Gusto agad mayaman, pero ayaw dumaan sa sakit, pagod at kabiguan. Tanungin mo lahat ng yumaman. Lahat yan may mga pagkakamaling pinagdaanan. May negosyo silang nalugi, may project na di gumana, may taong nagloko sa kanila. Pero sa halip na sumuko, tiningnan nila kung saan sila nagkamali at inayos iyon. Doon sila natuto at tumatag. Hindi mo pwedeng iwasan ang pagkakamali kung gusto mong umangat. Pero pwede mong paghandaan at pwede mong gamitin bilang teacher mo, hindi kalaban. Kung isa ka sa mga takot magkamali, ito gawin mo. Number 1, simulan sa maliit. Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Pwedeng maliit na buy and sell o freelancing. Number 2, tanggalin ang what if mali ako. Palitan mo ng what if matutunan ko. Kasi kahit sablay ka, may panalo ka pa rin sa experience. Number 3, surround yourself sa mga doers, hindi sa mga takot. Kung puro takot ang kasama mo, magiging takot ka rin. Pero kung kasama mo mga action takers, mahahawa ka sa tapang nila. Ang tunay na dahilan kung bakit mahirap yumaman kung takot ka magkamali ay dahil ang yaman bunga ng libu-libong pagkakamali na tinama mo sa tamang paraan. Kaya kung natatakot ka ngayon, ibig sabihin na sa tamang daan ka. Kasi lahat ng tagumpay dumadaan dyan. Hindi mo kailangan maging fearless. Kailangan mo lang maging brave enough to start. At sabi nga ni Albert Einstein, ang taong hindi nagkakamali ay yung taong hindi sumubok ng bago. Kaya tandaan mo, ang hindi sumusubok, never nagkakamali. Pero ang hindi nagkakamali, never natututo. Kung nagustuhan mo tong kwento, like mo to at i-share mo sa kakilala mong takot din magsimula. Kasi baka kailangan lang nila ng konting tapang at ng isang pera kwento para ma-inspire. Subscribe ka na rin kasi sa channel na to, kwento muna bago pera. Dahil sa bawat kwento, may aral sa pagyaman.